yung first introduction niya sa Thriller Bark, di ba meron siyang hawak na Bible? Bible. O marami pang theory regarding doon kung ano ba yung Bible na yun, kung sino daw yung nandun, yung babae doon sa Babae. Bible na yun, yun daw si Lily. Lily. As in, iba't ibang theory. Pero ngayon, ano naman ginawa ni Oda? Theory mo, Kamusta? Ito ang One Pips! Dito may kainan, Inuman. kwentuhan. At syempre, One Piece! ako si Koy. Siyempre, ako si Mark. Ray. M. Men, chapter 1097 One Piece. Grabe na naman, isang napaalupit na chapter. Yeah, go! Isang napaalupit na chapter na naman ng ginawa ni Oda. Tinuloy niya yung backstory ni Kuma na up until now, sobrang wow, pre, promise. Pang ilang backstory na yan? Pang-apat na yata yun eh. Hindi ko mabilang, pero eto na ata yung pinaka-extensive na backstory na ginawa ni Oda so far sa any character niya. Parang, gusto nyo ng sagot? Eto Eto. na. Eto na. Promise. Parang, ano yung... Umpisa pa lang nung ginagawa natin tong pad na to. Pinag-uusapan na natin si Kuma. Si Kuma. Ang dami nating tanong. Eto na yung kasagutan. Ibibigay na ni Oda. Pero hindi pa ito yung totaling kasagutan kung sino talaga si Kuma. Sinabi na. I mean, Sinabi hindi na kung pa. Marami pa tayong tanong na... Possible, ano yung Ayan, connection yan. niya with... Hindi. Yun sa memory niya. Yun, isa pa yun. Sino yung tinutukoy ni Bonnie regarding doon. Tsaka ano, Kasi isipin... napaka-vague kasi kung si Saturn lang eh. Hindi. Baka kasi meron pang ibang tao na Yes. sa world government. Tsaka maangas dito yung ang dami rin revelation din ng Revo. Lalong-lalo na si Dragon. So, himayin na natin. Alright. So, una is cover page Pansin nyo, ni Kuma. ang lupit na no, pansin nyo, yung first time na pinakilala si Kuma, chapter 233, Yes. ang nag-iisda sa cover page, si Zoro. Yeah. Dito sa 1097, kung titignan nyo, kung babasahin nyo, si Kuma anong ginagawa? Kasama si Siya naman. Genie. Siya naman yung nangingisda. Siya naman yung nangingisda. Ngayon, Anong ginagawa niya kasama si Jenny? Okay, kala Nangingisda. Ah. Panibagong waifu kasi si Genie. actually, di ko trip si Genie Okay, bala ka dyan. Okay. Pero ayun, dun, grabe yung parallel, no? Dito mo maipapakita na si Oda mahilig talaga sa parallelism when it Hindi comes lang- to writing. Hindi lang parallel. Kumbaga parang natatandaan niya Yes. kung ano yung ginawa niya from the past years. Kasi Oo. 233 possible mga 2000 or 99 Around that time. or kaya 1999. Mga Tapos, ganun. ngayon, sa mga nakabasa na nung chapter, makikita natin kung ano yung ginagawa ni Kuma every week Yes. bilang Grabe. pare. Ano yung ginagawa niya? Tinatanggal niya yung Pain. sakit. Yung And pain. fitness. And health. Tapos, hindi yung ginawa ni Zoro sa Thriller Bark. Ano rin yun, dati pa, nung pinakita yung ginawa niya kay Zoro, yung pina-absorb niya kay Zoro yung pain ni Luffy. Pumasok na rin sa isip ko, paano yung mga taong tinatanggalan niya ng sakit? Paano nawawala yung mga pain na yun? Yung balloon. Actually, in-explain din naman sa chapter na if hindi niya tinake or walang nag-take ng pain and sickness, yung original is babalik sa tao. Babalik, oo. Pero ang tanong kasi parang, what if wala na yung tao? So, Diba? saan mapupunta yung pain? Yung ina-extract. Di ba? Parang, Every week, ganun ka katikas si Kuma. Every week, ginagawa niya yun. Yung pain ng lahat. Bata, matanda, may ngipin, wala. Tapos, lahat yung tinatangki niya. kasi kung titignan mo din, ano siya eh, buccaneer siya eh. Possible ka parang, hindi man niya ramdam, but still may drawback sa kanya eh. Alam mo yun? Oo. Pero tawag dito, yung mga tawag dito, kung mapapansin nyo, di ba nung inabsorb niya? Parang yung nangyari sa kanya, nangyari kay Zoro, dun kay Luffy. Oo. Yung nanginig. Nakikipaglaban yung matatanda. Nakikipaglaban yung matatanda.
Hindi naman. Siyempre, mga Hindi, back pain. gets ko naman. Wala, parang parang nabugbog pa rin siya dun sa time na yun. Although Kasi- dapat sasakit Siguro lang kasi yun. medyo malambot na yung pangangatawan ng matatanda. Iba na yung sa bagay. iba na yung pain na nararamdaman nila. Tama. Di ba? Mas times 2, times 3. Kahit sabihin mo nagmaglaba ka lang dyan. Iba na yung feeling ng matanda. Sa bagay, pagka Diba? nirarayo mo, tinutusok ko yun eh. Mas ano pa rin. Andun pa rin yung sakit. Nagul na lang ako, napagtanto lang na ba't ganun? Parang, pag-absorb niya, parang siyang binugbog din nung time ni Zoro. Nothing happened. Hapong-hapo yung mga matanda. Busy kasi. So parang after ng ilang years, parang naging pastor siya. Hindi, yung first introduction niya sa Thriller Bark, di ba meron siyang hawak na Bible? Bible. Marami pang theory regarding doon kung ano pa yung Bible na yun, kung sino daw yung nandun, yung babae doon sa Babae. Bible na yun, yun daw si Lily. Lily. As in, iba't ibang theory. Pero ngayon, ano naman ginawa ni Oda? Theory mo, Time's up. kasi si Kuma, Is pastor pala. literal na pare. Ah. So, yung reason kung bakit siya Pero- merong Biblia. Pastor. Pero si Gina is medyo foul-mouthed na babae. Oo. Ano siya, no? Parang, kung, alam mo yun, very transparent. Kung ano yung Taklesa. kataklesa. Kung ano yung nasa utak niya, sasabihin niya Kahit talaga. matanda ka man, Oo. wala akong pake. Wala akong pake sa feelings mo, parang ganun. May dahilan naman kung bakit. Kasi May dahilan. Mm. Pero syempre, Hindi, character may niya yun mas, eh. hindi, isa rin akong in real life situation. May dahilan kung bakit. Wala na siyang pakialam sa iba kasi ang mundo niya lang is si Kuma lang. Wala nang iba. Sana all may mundo. Hindi, tama naman. Tsaka kung ang hindi niya kasi ma-take down is yung tinatanggap ni Kuma yung pain every week. Oo. So yun hindi niya kaya. Kaya nga sabi niya doon is kung alam lang nila yung sakit na nararamdaman mo tuwing gagawin mo yan. Diba? Kaya nga, yung tipong yung nangyari kay Zoro, wala pa yun. Wala pa yun sa nararamdaman ni Kuma every week. Every week. Tapos, Hindi pa natin alam kung ilang taon pa yun. kung na si ginagawa niya yun. Nami, para ma-relieve mo yung tawag dito, yung, ang tawag doon? Pain, Hindi stress, pain, parang yung, trauma. yung inis niya, ang Oh. tawag doon? anger. Yung anger niya, Oo. yung inis niya lang, bibigyan mo siya pera, 'di ba? Oo, Pera ganun. lang. Si Genie lang. May in contrary, binigyan ako ng pagkain ng mga tao dahil sa pagpapagaling sa akin. Yun, it's dinner time. As in, pagkain lang okay na siya. Mm. Kasi, simula pagkabata, parang matakaw talaga siya or she likes food. Parang Sasha, ganyan. Siguro ano lang din yun. Onting, Bakit naman? Sasha Attack on Titan. parang onting bawi na lang din. Kasi parang hinihil na lang nila yung inner child nila. Oo. Kasi kung ano ba yung naranasan nila nung slave sila, di ba? Most probably ginutom sila, Torture. na maltrato or something like that. Ngayon na lang sila bumabawi. Similar sa nangyari kay Robin. Hinihil na lang niya yung inner child niya sa Straw Hat Pirates. Nice. No? But, kaya nga, lahat ng mga bagay na tinatawag niyang cute is, ngayon lang niya nalalabas. Mm. Kasi yung safe space, yung Straw Hat Pirates. Tapos nireject ni Kuma si Genie. Kuma, my boy. Nireject niya. May dahilan naman dun kung bakit. May dahilan naman, oo. At napakalalim Sobrang lalim. yung dahilan. Sobrang lalim. Kaya Ayaw dun, niya. dun papasok yung parang, Alin? paano naging anak ni Kuma si Si Bonnie. Bonnie. Baka last wish ni Jenny? Na tumayong tatay, gano'n. parang 10 months na lang ako dito. We have a month. Hindi natin alam kasi Hindi, wala pa. hindi natin alam kasi Wala pa. possible na si Jenny is nasa Revo or wala na sa storya.
Yan. So, Okay, hindi pa dalawa natin lang alam. yun. Hindi pa natin. Unconfirmed pa. natin So, alam. baka parang... Pero kung titignan nyo dito sa chapter na to, nung kumakain si Genie, tapos inaantay niyang mag-meet yung platoon or yung grupo ni Genie tsaka yung grupo ni Kuma. Excited siya, di ba? Di kumakain siya. Yung itsura ni Bonnie, as in ganun. Pero wait lang, may isa pa akong possible na theory. Okay baka maging Steven Universe Go. na theory. Okay. Si Steven mismo is sino ba yun? Yung nanay niya? Si Rose? Si Rose mismo. Si Rose Quartz. I mean, ginawa niya lang bata yung sarili niya. Tapos, si Kuma, si Bonnie is si Genie. Pinabata niya yung sarili niya, pero yung yung memory niya is wala. Parang ulit sa simula. Pagkatapos, ginawa lang ni Kuma na kunwari anak niya si Bonnie. Lang yun hindi ko yung sinasabing facts. Ano lang yun? Possibility. Kasi sa Steven Universe, merong character na pwede niyang baguhin yung anyo niya, yung edad niya. Ngayon, hindi siya tao. Kasi meron siyang age fruit, di ba? Oo. Ngayon, etong character na yon sa Steven Universe, nung na-inlove siya sa tao, nung mabuntis yung character na yon, hindi lumabas, pero ang nangyari, yung mismong character nawala. Napasa doon yung mismong sa anak. nanay na wala. So, Naging ganito, Steven. possible na yung memory bubble is kay Genie. Oh, shit. Kasi kung titignan mo yung perspective eye is nakikita niya si Kuma na binubuli. Diba? Diba kung kay Kuma yung... Hindi. Wait, kasi kung kay Kuma yun, dapat sa perspective ni Kuma, siya yung binubugbog. Siya yung binubuli mismo. Pero ang nangyari dito, parang third person. Third person. Nakikitang si Kuma yung binubugbog. Binubuli. Sige nga. Gets mo man? Memory nga Ibig sabihin, kung isipin mo memory mo. Tapos, pag tinignan mo, may kita mo sarili mo. What the fuck? No. Ayun, so, if ever man, na si Genie at si Bonnie ay isa, nag-regress, kasi nakita na rin natin may nangyaring ganito sa film Z, si Nami, si Brooke, si Robin, bumata. Si Chopper din. Tama ba? Kaso nga lang kasi, di ba, yung age fruit is temporary lang yung effect. Oo. Okay? Kung babalik siya sa pagkabata na walang memory, awakened ba yun or what? If ever man okay, sinasabi lang namin to as a theory, hindi to as a fact. Possibilities lang yung sinasabi. Sa SBS, usapang lasing lang to. Sa SBS, hindi confirmed ang edad ni Bonnie. Estimated lang ang 24 years old. Kasi, medyo, si Oda na mismo nagsabi na parang, hindi niya makita o parang hindi niya makalculate dahil sa age fruit. Mm-hmm. Pero kasi nga, kung titignan mo nga yung memory is bakit hindi sa mata ni Kuma yung perspective, yung vision? Nasa Marijo yun. So, ibig sabihin, kasama, nakikita ni Genie, si Kuma na binubuli sa Marijo. Hindi sa Marijo Marijo. Sa Egghead. Yung memory ni Kuma na nandoon. Yung memory niya, minamaltrato siya ng mga Celestial Dragon. Kasi pares lang slave Yun nga, kaya nga parang dinatungan mo lang yung theory ko. Oo nga. Yun lang. Parang dinagdagan mo lang na maging possibility. Yun nga. Basically, ayun nga. Dinagdagan niya. Kaya nga, yun. Tsaka yung way ng pagkain ni Genie. As in Bonnie style. Tsaka yung... Nakataas yung paa, medyo spread yung legs. Spread the legs. Ayun. Sa hair color. Yung official, tsaka yung tawag ni Kuma kay Genie and kay Bonnie is isa. Big Eater. Kung ganun man yung nangyari, hindi talaga may bago na naman pananakit ng ulo galing kay Kuma po. Kung yun man yung nangyari, hindi official na anak ni Kuma si Bonnie. Kundi siya si Genie. Marami namang nangyari dito sa One Piece na hindi tunay na anak. Inangkin lang. Parang anak-anakan lang, parang inampon, mga ganyan. Si Bella Ma'am. Oo. Diba? Si Bella Ma'am. Tapos, sino pa ba?
Oh, si Namin tsaka Si Sanji. tsaka si Actually, ang Nojiko, dami, di ba? ganyan, Ang dami oh. nila, di ba? So, Oh, si Dadan. si Dadan. oh. Ano yan? The best mother in One Piece yan. Meron pang mga theory na possible daw is Bonnie is clone. Isa pa yun. Oo. Tapos, siya yung pinaka-original na gluton ni Kuma, ni Genie. Vegapunk. Ni Vegapunk. Hindi daw si York. Oh. Tapos, binase daw yung si York, si Atlas, saka si Lilith sa lineage ni Genie. Kasi matalino, tapos sa wiretapping, medyo maangas daw. Yung tatlong daw yun is nasa tatlong clone. Tsaka titignan mo yung tsura, yung pananamit ni Genie dito. Medyo may hawig sa pananamit sa Egghead. Unlike, hindi lang kasabog mula isama yung sapatos. May I similarity. mean, parang dun siya pinanganak. Hindi ko tapos alam kung doon, pero kung mapapansin mo, doon sa panel is naka-headset siya. Tsaka kasi naalala rin kasi ni Bonnie na yung Egghead is hindi pa ganun ka-advance noon. Oh, pero pwedeng doon galing si Genie. Kasi, saan siya magaling? Slave kasi Genie. Si Bonnie pa pwede. Oh. Si Bonnie pala, sorry. Ang egghead. Oh, Okay. recent lang. Pwede nagmamarunong ako. Kasi galing siya dati dun sa ano eh. Ano ba yung pinaglabanan nila sa Punk Hazard dun? Punk Hazard. Dun galing si Vegapunk. Oh. Dati niyang laboratory. To make it short regarding kay Kuma, no? Conclusion. Kuma is one of the best characters sa past saka yung sa current na nangyari sa kanya. And yung mga traits is parang iba. Ang ganda ng pagkagawa sa kanya. Legit. Parang si Kuma yung pinaka-core ng one of the cores ng One Piece. Kasi parang God Valley, alam mo yun? God Valley, tapos Sarevo. Tapos guys, yung nangyari sa Egghead, Kumbaga, lahat May- ng pivotal points ng One Piece, Is- andun siya. ano siya, parang Kabilang. kabilang o kaya Involved. involved si Kuma. Tsaka Hindi lang. Siya yung dahilan kung ba't nagkaroon ng time skip. Kasi, Mm. nauna mo doon. Oo. Di ba? Kaya Yun. ang ganda ng character ni Kuma sa One Piece. Kung nagustuhan nyo yung mga videos namin, you can like, comment, share, and subscribe. And hit mo na rin yung bell para updated ka sa mga videos na ilalabas namin. And follow nyo na rin kami sa Facebook dahil nag-upload kami kadalasan dito. Ting ting!